mainit na pero tila sumasabay rin sa panahon ang sakit na ubo at sipon. Huwag po ninyo ipagwalang bahala ang simpleng ubo at sipon na ito. Diyan po nagsimula ang isang hindi pangkaraniwang karamdaman na isa nating kababayan sa Pangasinan. Tunghayan po ninyo ang kanyang kwento. Hirap sa paghinga at hindi makarinig. Halos hindi niya rin namalayan ang aming pagdating dahil nawalan na rin pala siya ng paningin. Ganyan si Edgar ng aming datnan sa isang community hospital sa Poso Rubio sa Pangasinan. 3 araw na siya sa ospital na ito. Subalit, suwero at oxygen pa lamang ang tanging naibigay sa kanya. Sinuggest po namin sa patient na kailangan siyang makita ng cardiologist. Kasi po dito sa hospital po natin, hindi naman po kasi siya level 1 lang po siya, walang masyadong facilities. So, kailangan pong ma-ECG at ma-assess po ng espesyalista. 2009 na magtrabaho si Edgar bilang electrician sa Saudi Arabia. Hindi pa man nagtatagal, dinapuan siya ng ubo at sipon na umabot ng halos 2 linggo. Pero matapos gumaling, ay unti-unti namang humina ang kanyang pandinig. Nung kasalukuyan na nasisira yung tenga niya, may puti na rin po. Sumabay po ng maliit na puti. Dahil sa kanyang kalagayan, natanggal sa trabaho si Edgar at napauwi ng Pilipinas. Sa kanyang pagbabalik, nagpatingin siya sa iba't ibang doktor. Ilang gamot na rin ang kanyang sinubukan, subalit walang naging pagbabago sa kanyang kondisyon. Dumating yung time na kahit nagpapatak siya ng ganun, hindi na gumagaling, masakit na masakit. Dati nagagawa pa ni Edgar na magkumpuni ng mga sirang kasangkapan. Pero kalaunay, lumabo ang kanyang mga mata at tuluyan na siyang huminto sa paghahanap buhay. Yun nga lagi niyang sinasabi, paano na kayo? Paano ko na maano yung mga pangarap ko para sa inyo, para sa mga anak mo, sabi niya. Ganito na ako. Tita Mel, at saka po sa mga nanonood, gusto ko pong humingi ng tulong para po maipagumot si Papa. Para po makatapos po kami ng pag-aaral ni Gabriel, para po magkaroon po kami ng magandang buhay balang araw. Bakit kaya sunod-sunod na naapektuhan ang pandinig, ang paningin, pati ang paghinga ni Edgar? Ano kaya ang tunay niyang karamdaman? Malalaman po natin bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Samantala, maraming salamat po kay Dr. Yanami Lisking ng Poso Rubio Community Hospital. Sa mga nais magpaabot ng tulong kay Edgar, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng donasyon sa aming bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari po maglagon sa www.kapusofoundation.com.